the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Doubt, merong May pagdududa. Duda. Oho. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Oh. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng ano eh. Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige po, sige. Sabi niya, Aha. he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Yun naman pala. Oo. Na siya ay duda sa integridad Integridad ng ng Quadcom sa layo sa paggawa nung Kulang eh. Kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano Yung, yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, ano ba yan, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kung may... kasi tatlong ano eh. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat, sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan, isang stratagem, pang gano'n, ano? Strategiya. No? Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, i-charge, gano'n, Kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit ngayon pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan eh, kasi merong isang abogado na, isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh, na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan eh, ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Tama Parang kayo. siya yung messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. Ano? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. Yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable for the crime of willful killing. Nako, ang tindi nung kanyang statement. Under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa rin nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng deklarasyon eh.
na may kasalanan talaga, and the former president should be held responsible Aha. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May nauna silang decision na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako, oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Aha. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Ah, Yung okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Aha. pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Aha. bias na maaring Ang pagkiling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo neutral, alam ang cold, malamig. sipon. Malamig na, parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapalima? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Diba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Eh kapag, halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman na Banting sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kakilala ko po Okay. yan. Oh. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi. Mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Eh dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi naman. po sila Oo court, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Aha. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, Kong. Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po. Nakikinig ngayon yan, Oh, Kong. ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, Oo. that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig tweet, kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? Aha. A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Oho. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Aha.
Hindi para sa legislature. Hindi dapat pala sa, Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Aha. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Aha. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Ayun. Kahit na broad yan, pero hindi merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no? no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin i-draw yung line kung yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Aha, tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo